Alright. Dito tayo sa Memorial sa Hermosa. So, mag-walking tayo. Let's try kung kaya natin mag-walking and mag-discuss na rin tayo ng mga bagay sa buhay natin. Okay? Learn how to handle difficulties in life, or learn how to handle hard times in your life. Life is not always easy. As you know that. Alam natin yan. Mula ever since na pinanak tayo, we were crying. Diba? I don't know why. Bakit nga ba tayo umiiyak nung pinanganak tayo? Then, as we grow, thousands of times, millions of times na umiyak tayo because we think that what's happening is not okay. Mula doon sa bata tayo na tinanggalan tayo ng laruan, naubusan ng gatas, iniwan tayo ng nanay natin na malengke, or mula doon sa malilit na bagay na yun. And when we were studying, ano nangyari? Naiwan natin assignment natin, mahirap yung mga assignment natin. So, ganon. Kat, picture mo ako. Kat! Kat! Okay. So, yun yung nangyayari sa atin. So, ganon tayo, disappointments and everything. And when we started working, ang dami pa rin nating mga bagay na naranasan, disappointments, failures, diba? So, hard times. Ang dami. Hard times. Okay? Or, at present, are you having a hard time right now? Or, meron kang difficulties ngayon? So, yung isa sa dapat nating aralin ay learn how to handle these things. Learn how to handle hard times. Simulan natin sa personal nating buhay. Diba? Kanina I mentioned difficulties, disappointments. Yeah. So, ito yan, dami kong disappointments sino wala? Sabi nga ni Jim Rohn, disappointments are not exclusive only for poor people. Even rich people have disappointments. So why will you complain? Lahat may disappointments. Okay? So sa personal mong buhay, may mga disappointments talaga tayo. May mga gusto natin mangyari, hindi siya nangyayari. Diba? May mga relationship tayong gusto magpatuloy pero hindi na pwede ituloy diba? Or may mga relasyon na gusto natin simulan, hindi naman siya pwede simulan, bawal. O hindi naman siya pwede simulan kasi it will be harder. It's hard, and it will be harder. So doon ka na sa wag mo na siya simulan, diba? So yun yung sa personal natin, personal hard times natin. Or are you struggling with money, finances? Diba? So, laging kapos, laging kulang, diba? Ang sipag mo naman, pero kulang. Diba? So, sa inner circle mo pa rin, sa family pa din. Sabi nga, you did your best, pero nagkahiwalay pa rin kayo mag-asawa. Diba? Yung anak mo, nandun pa din, nandun. Hindi mo alam kung nagbibisyo na o wala na, malayo na yung kalooban sa'yo. So, hard times, diba? Personal hard times sa buhay natin. Alright? Sa work naman, marami rin tayong hard times sa work. Ang mga normally hard times natin when it comes to work ay una-una, trabaho, diba? Ang hirap ng trabaho, Doc G. Parang hindi siya akmado sa skills ko, hindi siya match with what I know. So, it's hard and it's difficult, diba? So, second hard time sa work mo is office mate mo. Minsan, diba? Yan isa sa mga problema na minsan madali ang trabaho. Ang problema mo naman, mga office mate mo, sobrang maraming issue sa katawan. Sobrang machismis pa. Diba? So, hard times. Hard times. Okay? And even sometimes yung boss mo mismo siyang hard to handle. O baka naman ikaw yung mahirap i-handle, di ba? Bisa sinisisi natin boss natin, ikaw pala yung mahirap i-handle. Di ba? So, hard times in your work. Hard times in your work. Okay? And even in
in where you are right now, in your present situation, your present place, hard times. So, one thing that will make you survive in these hard times, difficult times, is learn how to handle them. How are you going to handle these difficulties? Okay? So, number one, of course, let's have the acceptance. Accept natin na ganyan yung office mate mo eh. Diba? Pwede mo ba siyang tanggalin? Hindi naman pwede. Accept mo na lang na iniwan ka na talaga ng mahal mo sa buhay. Acceptance, diba? Ganun eh, nakakita ng iba, diba? Or hindi ko ang pinili. Sa mga mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang, accept mo na you cannot have him or you cannot have her, no matter what. Kahit anong gawin mo ibigay, kahit anong attention ang gusto mo ibigay, hindi siya pwedeng maging sa'yo eh. Diba? Accept mo na lang. Acceptance. Tingnan mo na lang siya. Pwede naman yun eh. Pwedeng you just love him or her in silence. Diba? Yung situation mo, wala kang savings, accept mo muna yan. Acceptance muna. Diba? Yung boss mong masungit, di mo naman sungit-sungit. Acceptance lang muna. Diba? Yung mahirap na work, acceptance. Okay? And second, that you need to do after accepting all these things is, so pag tinanggap natin, ibig sabihin, tinatanggap na rin natin na hindi natin sila pwedeng baguhin. So after accepting that, you just change yourself. Just change. Yun lang, may control tayo eh. Hindi mo makontrol yung decision ng asawa mo. Hindi mo makontrol decision ng anak mo. Hindi mo makontrol yung decision ng mga taong nag-reject sa'yo, umayaw sa'yo, nagagalit sa'yo. You can control those emotions. You can control their decisions. But you can change your life. You can change your life. Diba? Pwede mong baguhin ang sarili mo eh. Diba? So, hindi mo makontrol ang economy. Pabagsak ng pabagsak. Hindi mo makontrol ang gobyerno kung sino magiging president, senador. Yung kapitan mo, hindi mo makontrol. Diba? But you can change your life. Meron tayong full control sa sarili natin. We can control. We can control our life. Kaya nating kontrolin yung sarili natin. Yan yun na lang pwede nating gawin. Yung pwede nating gawin. Change your... Adjust more. Adjust. Diba? Work more. And love more. Diba? So, yan lang pwede mong gawin eh. Yung pwede mong kontrolin. Diba? Love more people. And love other people. Minsan nga, Kat. Diba? Minsan, like ko ito sinasabi sa seminar ko, lalo pag estudyante. Diba? Minsan, pagka iniwan ka ng isang tao, parang gusto mo nang mamatay. Diba? Ang sinasabi ko, there are 7 billion people around us. And why then, pag iniwan ka ng isang tao, gusto mo mamatay, Kat? Diba? Ang daming tao sa paligid eh. Isa lang yan. My God. 101 million Filipinos are waiting for you. Isa lang yung umalis. Tapos hindi mo na kaya. Diba? Alright? So, you just have to, yun yung kaya natin gawin eh sa hard times, sa difficult times. You just change yourself. Ikaw na mag-adjust because the whole world, yung buong mundo na eh, wala, sa totoo lang, wala namang pakialam sa iyo yung buong mundo eh. Kung nasasaktan ka ngayon, kung nadidepress ka, they will not stop their lives. Hindi naman sila titigil para damayan ka, i-text ka maghapon. Di ba nga, minsan kaibigan natin, down na down ka na, di ka man maalala kumustahin eh. Yung mga tinuturing nating closest friends sa buhay natin. Teka lang po may kuliglig. Closest friends sa buhay natin, hindi, wala eh. Diba? Pag kailangan mo, busy din sila sa kanilang love life. Busy din sila sa kanilang trabaho. Kasi busy din sila sa buhay nila. So, ang kailangan lang sumagip, ika-third, okay, sagipin mo yung sarili mo. Ikaw na gumawa ng hakbang. Ikaw na yung gumawa ng paraan paano mo ma-survive yung hard times na yan. Help yourself. Help yourself. Walang ibang gagawa yan. Walang ibang tutulong sa'yo. Believe me, I'm 44
45, going 46. I just learned people. I just learned how they deal with us. Okay? Natunayan talaga nila sarili nila. I've been to the hardest point in my life, I think. I've been to the most difficult times in my life. And there were people na inaasahan ko na dyan to stand by me, to to tell me it's okay, everything. Wala eh. Kasi meron din sila, hindi mo na sila masisi. Kasi they also facing the same battles, or they also have their own battles in life. Sila din kasi may problema din sila eh. Sila din merong hinaharap na situation. Sila din may pain. Sila din walang pera. Di ba? Sila din nasasaktan. Sila din nadidisappoint. So, ano gagawin natin? Alright? So, delivers ulitin natin. Learn to handle difficult times in your life. Learn to handle that. Una, accept people around you. Accept the situation. Second, you just change yourself. And third, help yourself. Okay? Find something. Find new strategies. Sabi ko nga sa vlog ko kanina, make new decisions in your life. Make new decisions in your life. That's what you need. Okay? That's what you need. Alright? And if you want me to coach you on how to make new decisions in your life and how to accept hard times and difficulties in your life, I can coach you. Tawagan mo ako 0939-5254-311 or sa aking FB page para magkausap tayo. And if you want to advertise your business, tawagan mo lang din ako para puntahan ko ang negosyo mo o kaya naman ay i-advertise natin. Alright, so learn to handle hard times. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yeah? Let's go, let's go.